Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron akong i-share sa inyo na video ko noon sa aking isang channel, ang The Golden Boy Guide to Treasures. Ito yung video tungkol sa iba't ibang uri ng kahoy na posibleng merong ginto na ibinaon ang mga Hapon noong World War II. Okay, so para sa mga ka-TH natin ay mayroong iba na ang kanilang paboritong mga kahoy ay napaghukayin ay wala dito sa ating lista. Pero itong nasa listahan natin ngayon ay ito'y totoong mga listahan ng mga kahoy na mayroong ibinaon. Okay, so ito yung mga kwento niyan. All the markings on the trees are now be found higher on the trunks of the trees, as they have grown over last 64 or 80 years na mula noon. So kung may mga marka ang kailangan talaga merong marka ang mga old trees na hukayin natin ang baba nito. Kaya kung maghanap tayo ng mga marka ay wala na sa eyesight. Hindi na ka-level ng ating mata ang mga marka ng mga old trees na yan dahil siyempre tumaas na ang mga kahoy, so nasa itaas na ang mga marka nito. Halimbawa, ito'y pinakuan, mayroong pako noon. Ang pako ay wala na sa ating eyesight kundi nasa ibabaw na yan. Medyo mataas na. Okay, so ito na, patuloy na tayo sa ating pagbigay ng iba't ibang uri ng kahoy na pwedeng merong makuhang treasures. So ito yung lugar na binisita ko dito sa amin, itong lugar na merong old school at meron ding mga century-old acacia tree. Talagang merong treasure ang isa nito. Nakita ko to nung isang araw ay minarkahan siya ng mga numero. Nang hindi naman taga city planning yung naglagay ng mga numero, palagay ko merong nag-remarkings na mga Hapon or Koreano na bumalik at minarkahan, nilagyan ng mga numero ang mga acacia. Kaya yan, isa sa palatandaan yan, kung merong nagmarka sa inyong mga old acacia, ng mga marka na magtataka ka bakit minarkahan. Diba? Yan ay mga remarkings. Lalo na hindi gobyerno ang naglagay ng mga marka. So acacia tree ang una na pinaglagyan ng mga Hapon. Karamihan diyan talaga ay under the roots of acacia. Kasi nga malalaki ang ugat ng acacia. Sa amin dito sa may Luneta, 'di ba? Sa Luneta ng lugar ko, hindi ko nabanggitin ang pangalan, ay mayroong acacia na itinumba at nasa ugat lang, sa baba talaga niya. Under the tree, acacia tree ang item. Meron ding acacia, sa Luneta pa rin yun, na nilagay sa loob mismo ng acacia. Kasi pag tumatanda pala ang acacia ay magiging hollow pala ang ano niyan, ang trunk, hollow ang loob niyan. Kaya doon tinago yung maliit na sako na merong nakalagay na mga alahas ng mga Hapon. So totoo ang mga treasure under or sa loob ng acacia tree. So ito, karamihan ng kahoy na ginawang marker ay parang ginawa nilang bonsai. Dahil ang mga Hapon ay alam nila ang art of bonsai, kaya in-apply nila ito sa malalaking kahoy, ginawa nilang parang bonsai design ng mga kahoy. Kaya kung makakita kayo ng kahoy na nag-X ang sanga, or ang sanga ay ginawang spiral na parang barina, karamihan dyan ay X niya eh. Gawing X yung mga sanga ng kahoy, true bonsai method, pwede yan ay marker for treasures na kahoy.
So ito sa mga deformed coconut trees, meron din nilagay dyan, mga deformed. So kapag may nakita sila na deformed coconut, kasi ang coconut ay tatagal talaga yan eh. Ang coconut ay aabot kasi yan ng 200 years old. Kaya kapag may nakita sila halimbawa nagsanga na coconut na letter Y, meron kasing ganun. At maraming nakakuha sa mga nagsanga na niyog. Kaya kung may mga treasure hunters na makakita ng nagsasanga na niyog or itong nag-Y na niyog or deform coconut trees na katulad nito, ay pwedeng merong nakalagay na item nakabaon under sa kanya. Hanapin lamang ang mga remarkings kapag merong sign ang niyog or marka na kakaiba, ay pwedeng meron nga itong laman at pwedeng hukayin ang baba niya. Okay, so patuloy tayo sa iba pang klaseng kahoy. Ito mga higanting mangga, century old mango tree. Ayan, paborito yan na paglagyan ng mga Hapon. Kasi alam nila na ang mangga ay matagal talaga mamatay ang punong yan. Lalo na kapag mangga na Bisaya, di ba? Ay lumalaki yan. At marami ang nakakuha ng treasures under the old mango tree. Sa pine trees naman, wala kasi ito sa Mindanao. Meron man sa Mindanao pero nasa itaas ng kabundukan. Bihira lang. Kaya maganda sa Mindanao, makakita ka ng old pine tree, ay pwedeng meron yan. Kung doon ka pupunta sa Baguio, ang dami-daming pine trees, maguguluhan ka kung saan nakalagay. Pero madali lang yan. Nilalagyan kasi nila yan ng pangalawang marker, yun yung bato. Kapag may bato na nilagay sa gilid o sa unahan nito, sa layo lamang na 3 to 5 meters, kapag mayroong bato na may marka, ibig sabihin yan, ang puno ay mayroong nakatagong kayamanan. So pine trees, nilagyan din yan. Nara tree, ito mas lalo na kasi national tree ang Nara. Kapag century old na, 100 years old, mahigit ang punong Nara, pwedeng mayroong nakabaon sa kanya. Ngayon, ang gawin dyan, karamihan kasi pako lang yung nilagay nila dyan. Pinapakuan ng malaking pako. Kapag pako na yung hindi masyadong kinakalawang kahit na matagal na, ibig sabihin yan ay pako ng mga Hapon. Yun yung tinatawag na parang cast iron na hindi masyadong kinakalawang ang mga ganyang klaseng pako. Okay, so pwede rin gamitan ng pendulum at dowsing rod ang mga puno, at kung merong mag-ikis o malakas ang detection, yan yung panahon para mag-test dig. Kaya kailangan nyo talaga mga ka-TH, kung wala kayong pambili ng mga electronics na detector, ay pag-aralan yung mabuti ang dowsing rod at pendulum. Kasi yan yung pinakamatagal ng kagamitan sa treasure hunting, na kapag na-master mo yan, ay madaling mag-detect ng nakabaon na kayamanan. So dito tayo sa isa pang kahoy na native sa Pilipinas, ang lumboy. Lumboy tree, basta't century old lumboy, ay pwedeng merong nakabaon. Ngayon, ano bang direksyon? Sakaling wala talagang detector, walang dowsing, hanapin nyo lang ang east. Tumayo kayo sa puno, sa tabi ng puno, hanapin ang east, humarap sa east. Yun na direksyon or yun na side ng kahoy ang hukayin, ang nakaharap sa east. Okay, susunod na kahoy na pwedeng paglagyan, dead old Nara tree. Ang ng mga dead tree, kahit hindi Nara, kahit anong dead old tree na century, ay malaki ang tsansa na mayroong nakabaon na malaking kayamanan sa kanyang baba. Dahil ang tanong, bakit namamatay ang kahoy? Well, namamatay ang kahoy dahil mayroong semento na malapad under sa kanya, at ang kanyang mga ugat ay hindi masyadong nakasipsip ng sustansya ng lupa kasi mayroong semento.
So ibig sabihin nakatanim siya sa ibabaw ng bunker. Yan ang teorya ng mga dead old tree. Isa pang teorya ay tinatamaan siya palagi ng kidlat dahil mayroong nakabaon nga na conductor sa kanyang ugat o sa ilalim niya. Andil sa kanya ay may nakabaon na mga precious metal, at alam na natin na ang gold ay good conductor than copper and bronze. Kaya kapag kumidlat ay dumadalo yung kuryente ng kidlat sa kahoy at pumunta sa kanyang kailaliman, sa kanyang mga ugat, dahil nandun nga ang gold, which is gold is the number one conductor of electricity, lalo na sa mga kidlat. Kaya namamatay ang mga kahoy. So yan yung isang teorya diyan. Okay, century old baliti tree itong ayaw ko. Ayaw ko ng baliti tree. Hindi lang merong white lady, kundi meron pang diwindi yan. Meron pang tipaklong, di ba? Yung yung ulo kabayo, di ba? Meron ganyan eh. At saka literally, mahirap maghukay sa old baliti dahil sa napakaraming ugat at baging. At talagang maraming naninirahan dyan, hindi lang mga langgam, hindi lang mga hulmigas, hindi lang ahas, hindi lang butiki, hindi lang mga sintipid, milipid. Meron talagang mga nakatira kapag century old baliti tree. Alam na yan ng mga matatanda. Kaya yan lang nakahoy ang medyo hindi ko gusto hukayin ang mga century old baliti. Okay, patuloy tayo. Ito ang marami. Ano ba to? Ito yung tuog tree. Ang tuog tree ay isa kasi yan sa paborito ng Hapon. Bakit? Dahil mataas siya, matayog, malayong malayo pa ay makikita na. At hindi lang yan, it can stand 100 of years ang kanyang lifespan. At madaling makita siya dahil nga matayog na klaseng kahoy. Kaya mga century tuog tree ay pinaghuhukay talaga yan ng mga treasure hunters. Isa sa napuntahan ko sa may diyan sa San Miguel Tandag yata yon, ay tatlong napakalaging baliti tree na 200 years old na kinarb ang loob nito, ginawang parang kuta at nilagyan pa ng bintana. Ibig sabihin may nagtatago noong gera sa loob ng tuog tree kasing laki ng kwarto eh. Nasa 3 by 3 meters ang niya eh. Bali 3 meters ang diameter ng hollow sa trunk ng baliti tree na yun. Kaya sabi ko pwedeng tumira dito ah. At siyempre merong nilagay doon na recovered na kuha na kasi hollow na nga siya at may hukay sa ilalim nito. Kaya tuog tree ay isa yan sa mga prospect, lalo na kapag nilagyan ng pako, pinakuan, ay tingalain mo lang sa itaas sa height na 3 meters to 4 meters ay naroon yung pako. Kasi nang pinako yan noon ng Hapon ay level yan ang ulo nila. Pero dahil tumataas ang kahoy ay nasa bandang itaas na yung malalaking pako yan ha. Hindi yan yung pako na numero 5. Yan ay pako na tinatawag na pirno. 10-inch nail. Yan yung pinako kay Kristo eh. 10-inch nail, talagang malalaki siya. At kapag merong ganun ang tuog tree, sigurado na merong nakabaon sa kanya. Sa kanyang mismo sa ugat under the old tuog tree. Okay, lastly, anong meron? Ano ba pang huling kahoy natin dito? Okay, so wala na akong picture pero lastly meron akong idagdag yung katmon.
Alam nyo yung Katmon tree? Ewan ko lang kung anong tawag sa Tagalog yan. Sa Bisaya, Katmon tree, maasim yun na bunga. May bunga na ang kahoy na yun na maasim. Katmon tree ay paborito din ng Hapon na paglagyan. At kasunod niyan ay yung isa pang paborito ng Hapon na ingredient sa kusina, yun yung kamyas or iba. Iba tree or kamyas tree ay paborito rin ng Hapon. Meron pang isa, ganun din. Ricado sa kusina na puno, yun yung sampalok or tamarind. Tamarind ba yun? Sampalok tree, paborito din yan ng Hapon paglagyan. Kaya ang tanging tingnan lamang o alamin ay ang edad ng kahoy. Kapag 100 years old mahigit, ay na siya, kandidato na para i-treasure hunt ito. At lalo na kapag may nakita kayo na marka na kakaiba, katulad ng bilog na kinarb sa puno, triangle, square, or itong pinakuan siya ng malalaking pako. Alright, so good luck sa inyong pag-treasure hunt dyan, mga katiyats. Ako'y magpapaalam na. At tingin-tingin lang kayo sa paligid nyo, sa kabundukan. Baka nga ay merong century-old tree dyan na merong nakabaon. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Maraming salamat.